Hintay muna kayo ng isang segundo. Kung kayo ay SSS pensioner o meron kayong mahal sa buhay na tumatanggap ng SSS pension, yang video na ito ay para sa inyo. At kung hindi kayo manonood hanggang katapusan, posible na mapalalagpas kayo ng impormasyon na direktang makakaapekto sa inyong pera ngayong buwan. Maraming pensioner ang hindi alam na may mga bagong update sa release ng pensyon ngayong Mayo 25 hanggang 31. At ang hindi pagkaalam, maaaring magdulot ng pagkaantala ng inyong bayad o mas malala pa. Kaya bago kayo gumawa ng kahit ano, panoorin muna ito buo hanggang dulo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe na ngayon. Itap ang notification bell kasi ang channel na ito ay espesyal na ginawa para sa mga taong tulad ninyo, mga pensioner, mga senior at ang kanilang mga pamilya na kailangang lagi sa tamang impormasyon. Kung hindi kayo mag-subscribe, posible na mawalan kayo ng updates na mahalaga para sa inyong benepisyo. Pakikinig muna kayo ng mabuti. Ang iyong video na ito ay hindi biro, hindi ito clickbait, ito ay isang seryosong update na kailangan ng bawat SSS pensioner na marinig. Lalo na ngayong palapit na ang katapusan ng Mayo. Alam nating lahat na ang pensyon ay hindi lang basta pera. Para sa maraming senior, iyan ang pangunahing pinagkakaasahang kabuhayan. Ang pagkain, ang gamot, ang bayad sa kuryente, at kapag naantala iyan ng kahit isang araw, malaking abala na iyon sa pangaraw-araw na buhay. Kaya kung may kakilala kayo, asawa, magulang, kaibigan na SSS pensioner, ibahagi na rin ang video na ito sa kanila. Baka ito ang impormasyon na kailangan nila ngayon. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakatamang at pinaka-updated na impormasyon para sa mga Pilipinong gustong maprotektahan ang kanilang mga benepisyo, SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng patungkol sa kanilang karapatan. Hindi tayo naghihintay na ang gobyerno ay mag-announce. Hinahanap natin ang impormasyon para sa inyo. Bago pa man kailanganin ninyo ito, kung hindi pa kayo subscriber, ngayon na ang tamang oras. Kasi ang mga susunod na araw ay puno ng updates na hindi ninyo gustong mapalampas. Sige, pumasok na tayo sa main topic. Ang tanong ng maraming SSS pensioner ngayon ay ito. May release ba talaga ngayong Mayo 25 hanggang 31 at bakit biglang mas maingat na gumastos ang maraming seniors ngayong mga araw na ito? Sagutin natin yan ng malinaw at tapat. Una, alamin natin kung paano gumagana ang SSS Pension Release Schedule. Ang SSS ay may sistema ng pagpapalabas ng pensyon na batay sa huling numero ng SSS ID ng bawat miyembro. Hindi sabay-sabay ang lahat. May takdang araw para sa bawat grupo. Karaniwan ang schedule ay ganito ang itsura. Ang mga pensioner na may SSS number na nagtatapos sa isa o dalawa, kadalasan sila ang unang natatanggap. Pagkatapos, ang mga nagtatapos sa 3 o 4, tapos ang 5 at 6. At patuloy hanggang sa lahat ay makumpleto sa loob ng isang buwan. Ngayong Mayo 2, 25. Ang window na Mayo 25 hanggang 31 ay ang huling bahagi ng monthly release cycle. At ito ang pinakakritikal na linggo kasi ito ang linggo kung saan ang mga pensioner na nasa dulo ng listahan ay naghihintay. Ano ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin kung kayo ay kabilang sa grupong ito, kailangan ninyong siguruhing updated ang inyong impormasyon sa SSS. Kasi kahit isang maling detalye, maling bank account, hindi updated na contact number o expired na ID ay maaaring magdulot ng pagkaantala ng inyong bayad. At ang pagkaantala ng kahit isang buwan ng pensyon, para sa isang senyor na umaasa sa pera na iyon para sa gamot at pagkain, iyon ay malaking problema. Ngayon, nandito na ang bahagi na maraming tao ang hindi alam. Mayroon bang espesyal na announcement ang SSS para sa Mayo 25 hanggang 31 release? Ang katotohanang kailangan ninyong marinig, ang SSS ay hindi laging nagpapalabas ng advance notice bago mag-release ng pension. Hindi sila laging nagpo-post ng official na abiso bago mangyari ang pagbabago sa schedule, at iyon ang dahilan kung bakit maraming pensioner ang nahuhuli sa impormasyon. Isipin na lang ninyo ito, mayroong pensioner na naghihintay ng kaniyang pensyon sa tamang araw tapos nalaman niya na may pagbabago pala sa schedule o may karagdagang requirements pala na kailangan niyang i-comply. At dahil hindi niya nalaman agad, naantala ang kanyang bayad ng ilang linggo na walang pensyon. Para sa isang senior na walang ibang source ng kita, iyon ay nakaka-stress, nakakabigo at hindi patas.
Narito ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension sa pamamagitan ng bangko, kailangan ninyong siguraduhing aktibo ang inyong account. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa dormant accounts? Kapag ang isang bank account ay hindi nagagamit sa mahabang panahon, maaaring i-classify ito ng bangko bilang dormant. And kapag dormant na ang account, mating hindi maipasok ang pension transfer, maaaring mai-hold ang pera. At sa ilang kaso, maaaring kailanganin pa ninyong pumunta sa bangko ng personal para i-reactivate ang account. Isipin ang sakit ng ulo na iyon para sa isang senior na mahirap lumabas ng bahay. Kaya ang solusyon dito ay simple. At kailangan ninyong gawin ito ngayon bago pa man magmayo 25. Pumunta sa inyong bangko, tanungin kung aktibo pa ang inyong account. Kung hindi i-reactivate agad. Kung hindi pa kayo enrolled sa online banking, magtanong kung paano mag-enroll para mas madali ninyong ma-monitor ang inyong pension deposits. Pero narito ang mas malalim na problema, hindi lang bank accounts ang dapat na i-verify. Ang SSS ay may sistema ng Annual Confirmation of Pensioners o tinatawag din na ACOP. Ito ay isang proseso kung saan kailangan ng bawat pensioner na mag-confirm na sila ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. At kung hindi kayo makakapag-comply sa ACOP, maaaring ma-hold ang inyong pensyon. Ito ang bahagi na kinatatakutan ng maraming senior hindi dahil sila ay hindi karapat-dapat, kundi dahil hindi nila alam kung kailan exactly ang deadline at ano ang tamang proseso. Sa nakaraang mga taon, ang SSS ay nagbigay ng iba't ibang paraan para makumpleto ang ACOP online sa SSS branch o sa pamamagitan ng accredited hospitals at clinics. Ngunit ang bawat taon ay may bagong instructions. At ang hindi pag-follow ng tamang proseso kahit na buhay kayo at karapat-dapat ay maaaring magresulta sa pansamantalang pag-hold ng inyong bayad. Kaya ang tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili ngayon, na kumpleto ko na ba ang aking ACOP para sa taong ito? Kung hindi pa, mag-check sa pinakamalapit na SSS branch or sa SSS website para malaman ang pinakabagong proseso. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Bakit ba biglang mas maingat na gumastos ang maraming seniors ngayong mga araw na ito? Hindi ito aksidente, hindi ito paranoia. Ang totoo, maraming senior ang nakaranas ng pagkabigo sa nakaraang mga buwan, hindi lang sa SSS, kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang pinansyal na buhay. Tumaas ang presyo ng pagkain, tumaas ang bayad sa gamot, tumaas ang kuryente at tubig. Pero ang pensyon hindi gaano nag-adjust. At habang tumaas ang lahat ng gastos, ang pensyon ng maraming senior ay nananatili sa parehong halaga. O kung may adjustment man, maliit ito kumpara sa tunay na pagtaas ng pamumuhay. Kaya ang maraming senior ay natututo ng mag-budget ng mas mahigpit. Natututo silang mag-isip ng 2 beses bago gumastos. Nag-iimpok ng mas mababa kasi ang lahat ng kailangan ay mas mahal na ngayon. Ito ang realidad na kailangan nating harapin ng bukas na. At narito ang isa sa mga pinaka-practical na advice na maibibigay namin sa inyo ngayon. Una, huwag abutin ang kailangan. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS branch, huwag hintayin ang huling araw. Pumunta ng maaga. Kasi sa mga araw ng release ng pension, puno ang mga SSS branch. Mahabang pila, mainit, nakakapagod, lalo na para sa mga senior. Ikalawa, i-verify ang inyong contact details sa SSS. Tiyaking tama ang inyong cellphone number at email address na nakalagay sa SSS records. Kasi dito, nagpapadala ng OTP at notifications ang SSS. Kung mali ang inyong numero, hindi kayo makakakuha ng mahalagang updates. Ikatlo, gamitin ang MySS online portal. Kung hindi pa kayo nakaregister dito, mag-register na. Sa pamamagitan ng MySS, makikita ninyo ang inyong contribution history, ang status ng inyong pensyon, at mga upcoming announcements na para sa inyo. Hindi na kailangan pang pumunta pa ng branch para sa mga simpleng inquiry. Ikaapat, alamin ang inyong exact release date batay sa inyong SSS number. Huwag mag-assume, huwag mamigay ng sikang baka bukas na, i-verify. Kasi kung maling araw kayo naghihintay, magugulat na lang kayo kung bakit hindi pa dumarating ang pera. Ikalima,
Kung may katulad kayong sitwasyon na naantala ang pensyon ng walang malinaw na dahilan, mag-file agad ng reklamo sa SSS. Huwag hayaang lumipas ng maraming araw nang hindi nagtatanong. Kayo ay may karapatang malaman kung bakit naantala ang inyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga taong dapat mag-ingat ng higit pa. Kung kayo ay SSS pensioner na, nagbago ng bangko o bank account sa nakaraang ilang buwan, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad. Kung hindi maaaring mapunta ang pensyon sa dati ninyong account na wala na kayong access, nagbago ng address din kasi may ilang correspondences ang SSS na inisend pa rin sa physical address. Kung mali ang address, hindi ninyo matatanggap yon. May kasamang asawa na tumatanggap ng survivorship benefit, kailangan ding i-verify ang status ng claim. Kasi ang survivorship benefit ay may sariling set ng requirements at deadlines na kailangan ding sundin. And siya para sa mga nasa abroad, alam ba ninyong may paraan para ma-process ang inyong SSS pension matters kahit nasa ibang bansa kayo? Ang SSS ay may mga partner banks at mga SSS desk sa ibang mga bansa. I-check ang SSS website para malaman kung paano ito gagawin. Narito na ang pinakaseryosong bahagi ng video na ito. May mga pensioner na nawalan ng pensyon ng ilang buwan, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil hindi nila alam na may prosesong kailangan nilang sundin. May mga ACOP na hindi na kumpleto, may mga account updates na hindi nagawa, at ang resulta mahirap na proseso ng pag-recover ng mga holdback na bayad. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Ang impormasyon ang pinakamagandang depensa. And anyang dahilan kung bakit mahalaga ang mga video na tulad nito. Kaya kung may alam kayong kapamilya o kaibigan na SSS pensioner, ibahagi na ang video na ito sa kanila. I-share sa Facebook, i-send sa Viber group. Ipadala sa inyong mga anak para maabot ang kanilang mga magulang dahil ang isang share maaaring makatipid ng pensyon ng isang tao. Maaaring makapigil ng ilang linggo ng pagkaantala. Maaaring makatulong sa isang senior na mabuhay ng may dignidad at seguridad. Ang halaga ng isang share. Bago kayo umalis, ang channel na ito ay ginawa para sa mga tao tulad ninyo. Para sa mga Pilipinong naghahangad na maprotektahan ang kanilang benepisyo. Para sa mga senior at sa kanilang mga pamilya na gustong laging updated kahit ang gobyerno ay hindi laging nagpapaliwanag ng malinaw. Dito gagawin namin iyon para sa inyo. Ngunit para makarating sa inyo ang mga updates na ito, kailangan ninyong subscribe. Kailangan ninyong itap ang notification bell. Kasi kapag may bagong announcement ang SSS, kapag may pagbabago sa release schedule, kapag may bagong requirements, kayo ang unang makakaalam. At ang hindi pag-subscribe, posible na mga hulugang ikaw ang huli sa lahat na makakaalam ng mahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa iyong pera, karapatan at iyong kapakanan. Ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Para ito sa mga seryosong gustong manatiling protektado at informed. Kung iyon ang gusto ninyo, welcome kayo at salamat sa pakikinig hanggang dito. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ang inyong pera at panatilihing updated kasi sa panahon ngayon ang impormasyon ay kapangyarihan. Hanggang sa susunod na video.